Saglit lang po mga kalihim. Maikling pagbati lang po kay Ma'am Joanne from Singapore at kay Ma'am Sheena Rodriguez from Las Piñas. At sa mga silent listener po natin, binabati ko po kayo. Bale, yun lang po. Simulan na po natin yung kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miss A. Hindi ko po tunay na pangalan. Bale, 24 anyos na po ako ngayon. At kahit matagal na po ang lumipas, may mga alaala talagang hindi madaling ibaon sa limot. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Hindi po kami mayaman, Sir Ren. Pero sapat lang po para mabuhay kami ng maayos. Si Mama, masipag po siya. Palagi po siyang nasa palengke dahil may maliit siyang pwesto roon. Si Papa naman, tahimik po na tao. Hindi po siya yung tipong palasalita. Pero noong bata pa ako, iniisip kong mabait siyang ama. Bale, ako po yung panganay sa amin at nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Kaya siguro, mas malapit ako noon sa kanila. Bata pa lang ako noon, Sir Ren. Sanay na ako na si Papa yung kasama ko sa bahay kapag wala si Mama. Siya po yung naghahatid sa akin sa school minsan. Siya rin po yung bumibili ng gusto kong pagkain kapag may extra siyang pera. Kaya nung nagsimulang magbago ang lahat, mas nahirapan po akong tanggapin yon. Noong bata pa kasi ako, Sir Ren, akala ko normal lang po ang lahat. Tahimik po kaming pamilya. Si Mama palaging abala sa trabaho at pagtitinda. Si Papa naman po noon, madalas pong nasa bahay kapag wala siyang pasok. Noong una, wala naman po akong iniisip na masama. Pero nung tumuntong po ako noong 13 years old ko, doon na po nagsimulang magbago yung pakiramdam ko. Noong high school pa lang ako noon, unti-unti ko napapansin na iba po yung tingin ni Papa sa akin. Hindi ko po yun maipaliwanag. Sa tuwing dadaan ako sa sala noon, parang masyado pong matagal siyang tumitig sa akin. Kapag may suot po akong pambahay, bigla niya ako sasabihan na magpalit. Pero minsan kabaliktaran. Parang minsan, ganun po yung gusto niyang suotin ko lagi. May mga pagkakataon ding masyado siyang malapit sa akin. Kapag nanonood kami ng TV, ang hilig niya pong sumiksik sa upuan. Kahit malawag naman po sa sofa. Kapag inaabot ko po yung isang gamit, hahawakan niya po yung kamay ko ng mas matagal. Hindi ko po maintindihan yun noon na kung bakit kinakabahan ako sa tuwing gagawin niya yon. Kaya sinubukan ko pong sabihin kay Mama yon. Sabi po noon ni Mama habang abala siya sa kusina na nasobrahan lang daw ako sa pag-iisip. Napapa ko rin daw naman yon. Natahimik po ako nun, Sir Ren, sa sinabi ni Mama. Inisip ko rin na baka nagkamali lang ako. Na baka nag-iinerte lang ako nun. Na baka masama lang talaga yung iniisip ko. Pero habang tumatagal po nun, Sir Ren, lalo po ako natatakot. Kasi nung pagsapit po ng senior high school ko, doon na po ko umiwas sa bahay. Mas gusto ko na pong magtagal sa school. Sumama sa mga group studies o tumulong sa mga kaklase ko kaysa umuwi agad. Napapansin na po ni Mama yon. Natanong niya po ako minsan, bakit parang ang tagal ko daw umuwi? Ngumiti lang po ako sa kanya. Hindi ko po kasi masabi yon. Dahil paano mo naman po sasabihin sa sarili mong ina na natatakot ka sa sarili mong ama? Noong college na ako, mas lalo pong lumala, Sir Ren. Mas madalas na pong wala si Mama dahil nadagdagan na po yung trabaho niya. Ako naman po noon, umuwi na lang ako para matulog at pumasok ulit kinabukasan. Isang gabi po noon, Sir Ren, umuwi po ako na mas maaga. Tahimik po yung bahay noon. Nasa trabaho pa noon si Mama. Si Papa lang po yung nandun. Pagpasok ko pa lang, may kakaiba na po akong naramdaman.
Parang bigla pong bumigat yung dibdib ko. Habang nag-aayos po ako ng gamit sa kwarto, may narinig po akong yabag sa labas. Mabagal po yun. Napaulit-ulit na parang may naghihintay. Doon na po ako kinabahan, Sir Ren. Sinubukan ko pong ilak yung pinto, pero bago ko pong magawa yun, bumukas na po yun. Nung pagbukas nun, Sir Ren, nandun si Papa. Tahimik lang po siya, pero yung tingin niya, yung tinginan niya na matagal ko nang kinatatakutan. Doon na po ako nakaramdam ng totoong takot. Hindi ko po makalimutan yung gabing yun. Umatras po ako na nanginginig. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Paulit-ulit kong sinasabi, "Pa, wag po." Pero parang hindi niya po ako naririnig. At sa mismong sandaling yun, akala ko wala nang tutulong sa akin. Bigla pong dumating si Mama. Napakalakas po ng bukas ng pinto niya nun. Galing po siya sa trabaho at agad niyang nakita ang sitwasyon ko. Hindi ko po makakalimutan yung mukha niya nun. Galit po siya, nagulat at nasaktan. Hindi po siya sumigaw agad nun. Pero po yung boses niya, sobrang lamig. At ang sabi po ni Mama, lumabas daw ako. Si Papa lang po yung tinitingnan niya. Wala pong nagsalita ni isa sa amin. Lumabas po ako ng bahay. Doon na po nagsimula yung sigawan nila. Umiiyak na po ako sa gilid habang naririnig ko po silang nagtatalo. Paulit-ulit pong sumisigaw si Mama. Paulit-ulit din po itinatanggi ni Papa yon. Pero alam na po ni Mama yon. Siguro matagal niya na rin pong nararamdaman yon. Siguro ayaw niya lang pong paniwalaan. Pero nung gabing yon, pinalayas niya po si Papa. At hindi na po siya muling bumalik noon. Hindi na po naging madali ang lahat pagkatapos noon. Marami pong katanungan sa akin. Nahiya na rin po ako at nagalit. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog na po ako na hindi natatakot. Hanggang ngayon, Sir Ren, dala ko pa rin yung alaala na hindi madaling kalimutan ng mga taong dapat unang nagprotekta sa'yo. Na siya pa yung unang dahilan ng takot mo. Pero yung natutunan ko ron, hindi mo kasalanan ang pananahimik mo. Na hindi mo rin kasalanan yung matakot ka. At lalong hindi mo kasalanan ang kasalanan ng ibang tao. Bali hanggang dito na lang po yung kwento ko. Maraming salamat po sa pagpili, Sir Ren. God bless and more power pa po sa inyong channel. Muli, salamat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lily. Bale, hindi ko po tunay na pangalan yon. Pero yun na lang po yung itawag niyo sa akin, Sir Ren. Bali, 20 anyos na po ako ngayon. May maayos na trabaho. At unti-unti nang inaayos yung buhay. Pero may bahagi po ng nakaraan ko na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Hindi po ito madaling ikwento, Sir Ren. Hindi rin to isang bagay na ipinagmamalaki ko noon. Pero siguro, ito na po yung oras para ikwento ko to. Hindi para humingi po ng awa, kundi para may ibang makaiwas sa parehong pagkakamali ko noon. Noong college pa ako, sobrang hirap po ng buhay namin. 3 po kami magkakapatid noon. At ako po yung panganay. Si Mama, labandera. Si Papa naman, minsan may trabaho. Minsan wala. Madalas po nun, Sir Ren, kulang po yung pera kahit anong tipid po namin. May mga araw na pumapasok akong walang baon nun. May mga gabing iniisip ko kung titigil na ba ako sa pag-aaral para tumulong na lang po sa bahay. Pero ayoko, Sir Ren. Gusto ko pong makatapos nun. Gusto ko makaahon kami. Doon ko na po naisip yung maling desisyon ko sa buhay. May kakilala akong babae noon na taga-boarding house na lagi may bagong gamit. Lagi po siyang may pambayad ng tuition. At hindi kailanman naging problema sa kanya yung pera. Isang gabi po nun, Sir Ren, sinabi niya po sa akin kung paano kumita. Noong una,
Tumanggi ako. Galit pa nga ako nun eh. Pero habang tumatagal, habang dumarami po yung bayarin ko at tumiliit po yung choices ko, unti-unti po ako napagod lumaban nun. Hanggang sa isang araw, ako na po mismo yung lumapit sa kanya. Sinabi ko po sa sarili ko noon na pansamantala lang, na konting ipon lang hanggang sa makaraos ako. Pero doon pala magsisimula ang lahat, Sir Ren. Akala ko kasi kontrolado ko. Hanggang sa hindi ko na po makontrol noon. May iba't ibang klase ng tao ako nakilala noon, Sir Ren. May tahimik, may bastos, may akala mong mabait pero iba pala ang intensyon. Pero may isa akong customer na hindi ko makakalimutan. Pulis po siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya. Sa una, maayos po siya magsalita. Disente na parang mapagkakatiwalaan. Kaya hindi po agad ako nagduda. Pero sa mga sumunod po na pagkikita namin, doon ko na po nakita yung tunay niyang ugali. May kakaiba po sa kanya. Parang gusto niyang hindi lang kontrolin yung sitwasyon noon. Parang gusto niyang iparamdam na wala akong halaga. May mga pagkakataong pinapahiya niya ako magsalita noon. Minamaliit. Tinatrato na parang wala akong karapatan na tumanggi. At kung minsan, umaabot pa po yun sa pananakit. Doon ko po unang naramdaman yung kakaibang takot. Hindi po dahil hindi ako sanay sa hirap noon, Sir Ren. Kundi dahil pakiramdam ko, kahit humingi po ako ng tulong, wala pong maniniwala sa akin. Alam niyo po kung bakit? Kasi pulis siya. At ako naman, isang estudyanteng desperado na magkapera. Kaya sino naman po ang maniniwala sa akin? May isang gabi po na hindi ko talaga makalimutan noon. Pag-uwi ko po sa boarding house, nakatulala lang po ako sa salamin. Hindi ko po makilala yung sarili ko. Pagod po ako noon, takot at galit. At higit po sa lahat, nahihiya sa sarili. Hindi po dahil sa klase ng trabaho ko, kundi dahil hinayaan ko umabot ako sa puntong ganon. Bale, doon na po ako natauhan, Sir Ren. Hindi naman po ako naging madrama noon. Wala naman din pong naging himala. Tahimik lang po ako noon na parang may boses po sa isip ko na nagsasabing na hanggang dito na lang ba ako. Kinabukasan po noon, tumigil na po ako. Alam ko pong hindi madali sa una. Naghanap po ako ng ibang paraan noon. Nag-online selling po ako. Nag-tutor, nag-encoding ng mga jobs. Kahit anong legal at marangal na pagkakakitaan. Kadalasan, kulang pa rin. Pero minsan, umiiyak na po ako sa pagod. Pero nakaramdam po ako ng kapayapaan noon. Kasi malinis po yung ginagawa ko. Bale, unti-unti po ako nakagraduate noon, Sir Ren. Hindi man po mabilis, hindi rin po madali, pero totoo ako. At doon ko po naintindihan na yung kahirapan, minsan itutulak ka sa mga desisyong hindi mo naman talaga gusto. Pero hindi ibig sabihin nun, doon na matatapos yung kwento mo. Hindi dahil humihingi ka ng simpatya. Ayoko rin kasi ng panghuhusga nun. Ang gusto ko lang sabihin, kapag may taong nasa ganitong sitwasyon, minsan hindi nila kailangan ng sermon. Kailangan po nila ng pagkakataon, ng tulong, ng paraan para makaalis. Dahil minsan, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagkahulog, kundi ang paniniwalaang may karapatan ka pang bumangon. Bale, hanggang dito na lang po yung kwento ko. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ren, sa pagpili. Tuwagin niyo na lang po ako sa pangalan Gio. Lumaki po ako sa isang masikip na iskinita kung saan halos lahat ng tao kilala mo. Kadalasan naririnig ko po yung mag-asawang nag-aaway sa kabilang bahay. Yung amoy po ng ulam ng kapitbahay. At alam mo kung sino yung mga umuwi ng lasing kahit 2:00 na ng madaling araw. Doon ko po nakilala si Emuel. Bale, magkaibigan po kami simula pa noong binata pa kami.
Palabiro po siyang tao noon, masayahin at madaling pakisabahan. Isa po siya sa mga taong kahit walang pera, kayang gawing masaya ang tambayan. Pero habang tumatagal po noon, unti-unti po siyang nagbabago. Nagsimula po yun sa barkada namin. Noong una, yosi at inom lang po noon. Hanggang sa may mga bago siyang kasama na dumating. Mga taong kilala sa amin na mahilig sa bisyo at gulo. Doon na po siya tuluyang nalulong. Noong una, akala namin kaya pa namin siyang kontrolin. Pero hindi pala. Unti-unti po siyang naging ibang tao. Nag-asawa po siya at nagkaroon ng 2 maliit na anak. Yung asawa niya po noon, tawagin na lang po natin sa pangalang May. Tahimik lang po siya at masipag. Kahit hindi po kalakihan yung sahod niya bilang janitor, pilit niya pong binubuhay yung pamilya nila. Si Emuel naman po noon, halos wala nang matinong trabaho. Kapag may racket po siya, ilang araw lang. Pagkatapos po noon, balik na naman po sa bisyo niya. Naalala ko pa noon, nung isang hapon. Narinig ko po yung lakas ng sigawan nila sa bahay nila. Lumabas po ko at nakita ko si May na umiiyak habang pilit po na itinatago yung perang hawak niya. Galit na galit po si Emuel noon. Humihingi po siya ng pera. Alam po naming lahat kung para saan. Paulit-ulit po siyang sumisigaw habang nanginginig nun sa galit. Halatang desperado po siya. Hindi ko po makalimutan yung itsura ng mga anak niya noon. Nakatayo lang po yun sa sulok. Tahimik at takot na takot. Doon ko po unang naramdaman na hindi lang pala simpleng bisyo yun. Isa na po yun sa dahilan kung bakit nasira yung buong pamilya nila. Minsan kinakausap ko po siya noon. Sabi ko po noon, "Pre, tama na. May mga anak ka oh. Magbago ka na pre." Napailing lang po siya at natawa. Sabi niya po sa akin noon na hindi ko raw siya maiintindihan. Kaya niya raw yun. Kontrolado niya daw. Pero halata naman pong hindi. Kasi lalo pong lumala yung ugali niya. May isang beses pa po noon na nahuli siya ni May na may ibang babae. Bale gabi po yun. At halos sa buong iskinita, nagising po dahil sa sigawan nila. Narinig ko po kung paano siya kumprontahin ni May. Umiiyak na po si May noon, galit na galit at pagod. Pero imbis na magsisi, si Emuel pa ang mas galit. Pinagmumura niya po yung asawa niya. Halos itulak niya na po palabas ng bahay para lang tumahimik. Nagkatinginan lang po kami noon ng mga magkakapitbahay. Wala pang gustong makialam sa amin. Pero lahat kami, naaawa noon. Si May po noon, tahimik lang po na umalis habang hawak po yung mga bata. Doon ko po naisip na hindi na yun yung kaibigan ko. Isa na po siya sa mga taong nilamon ng sarili niyang bisyo. At dumating po yung gabing hindi ko makakalimutan. Mga bandang 11:00 po yun. Tahimik ko na po sana sa lugar namin. Nakahiga na po ako nang marinig ko po yung mabilis na yabag sa iskinita. Parang may naghahabulan po noon. May sumisigaw. May nagmamadaling tumakbo. Bumangon po ako at sumilip sa bintana. Madilim po doon at magulo. Maya-maya, may isang malakas na putok ng baril. Bigla pong natahimik ang paligid noon. Parang huminto po yung buong mundo sa isang segundo. Pagkatapos noon, sunod-sunod po na sigawan sa labas. Lumabas po ako kasama ng ibang kapitbahay. At doon ko po siya nakita, Sir Ren. Si Emuel, nakahandusay sa gilid ng iskinita. Tahimik na po noon. Wala na rin po yung mga galit na naririnig ko kanina. At wala na rin po yung mga nagbibisyo. May narinig po akong umiyak sa likod ko. Paglingon ko, si May pala. Hindi ko alam kung galit ba yung nararamdaman ko noon. Awa ba o lungkot? Siguro naghalo-halo na. Dahil sa kabila ng lahat, kaibigan ko pa rin naman siya. Pero hindi ko rin po maikakaila na matagal nang papunta roon yung buhay niya. Hindi po sa isang gabi, pero paunti-unti. Sa bawat maling desisyon niya po noon, sa bawat bisyong pinili niya kaysa sa pamilya niya,
Sa bawat pagkakataong tumanggi po siyang magbago, pagkatapos ng lahat, isa lang po yung tumatak sa isip ko. Walang mabuting maidudulot yung masamang bisyo. Hindi lang sarili mo ang sinisira mo nun, pati pamilya mo na, pati mga anak mo, pati mga taong nagmamahal sa'yo. At kung minsan, sa huli mo marirealize yun, na walang matitirang pagkakataon para bumawi. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jenna. Hindi ko na po sasabihin yung tunay kong pangalan. Pero gusto ko pong ibahagi yung kwento ko bilang paalala. Lalo na sa mga taong sobrang nagmamahal kaya nakalimutan na nilang protektahan ang sarili nila. College pa lang kami noong nakilala ko si EJ. Masayain po siyang tao, palabiro at marunong magdala ng sarili. Isa po siya sa mga taong madaling mahalin. Yung tipong kahit simpleng usapan lang, mapapangiti ka. Bale, doon na po nagsimula ang lahat, Sir Ren. Magkasama kaming nangarap noon. Sabay na nagplano ng future. Sabay nagtiis sa hirap at pagiging estudyante. Kaya noong naging kami, akala ko siya na talaga. Minahal ko po siya ng sobra noon. Siguro nga minsan, nasobrahan. Kaya nga kahit may mga red flags na, pinili kong magbulag-bulagan noon. Noong una, okay naman po ang lahat. Pagkatapos po namin graduate, nagsimula na po kami magtrabaho. Siya naman po noon, pumasok bilang call center. Ako naman po noon, naging supervisor sa isang factory. Noong una, madalas pa rin kami magkita. May oras pa po kami noon para sa mga dates namin. Mga simpleng kain sa labas at mga usapang pang future. Pero habang tumatagal po noon, unti-unti po siyang nagbago. Lagi na po siyang busy, madalas overtime. Kapag magkasama kami, parang wala na po siyang gana. Minsan hawak niya na lang po lagi yung phone niya na parang may tinatago po siya. Kapag may messages po noon, bigla niya pong ibabaliktad yung screen. Doon na po nagsimula yung kutob ko. May mga naririnig din po akong kwento tungkol sa call center environment. Mga lihim na relasyon. Mga tao may partner na pero may ibang karelasyon sa trabaho. Noong una, ayokong paniwalaan yon. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi magagawa ni EJ yon. Pero minsan, kahit ayaw mo pong maniwala, may mga bagay na kusan na nagpapakita sa iyo ng totoo. Isang araw po noon, magkasama kami sa isang hotel. Simple lang po dapat yon. Quality time lang po sana, pahinga at bonding. Naligo po siya at naiwan po yung phone niya sa kama. Hindi naman po ako yung tipo ng tao na nangingialam ng cellphone. Pero bigla pong may tumawag noon. Pangalan po ng lalaki ang nakalagay. Hindi po ako nagduda. Inisip ko na baka kaibigan niya lang sa trabaho. Kaya sinagot ko po yon. Mga ilang segundo po yung katahimikan noon. Tapos may narinig po akong babaeng nagsalita sa kabilang linya. Sabi niya po noon, "Babe, bakit ang tagal mo sumagot?" Para pong biglang tumigil yung mundo ko. Nanlamig yung buong katawan ko noon, Sir Ren. Hindi po agad ako nakapagsalita noon. Paulit-ulit po sa isip ko yung narinig ko. Hindi ko po alam kung ilang segundo ako nakatulala noon habang ibinababa ko po yung tawag. Paglabas po ni EJ mula sa banyo, hawak ko pa rin po yung phone niya. Tiningnan niya po ako. At sa mukha ko pa lang, alam niya nang may mali. Hindi po ko sumigaw noon, pero mas masakit pala kapag kalmado ka lang. Nagtanong po ako kung totoo ba. Tahimik lang po si EJ noon. Doon na po siya napaupo. At doon na po siya umamin. Hindi lang daw isa, hindi lang daw dalawa. Halos marami daw sa mga katrabaho niya ang naging kalandian niya noon. May mga taong akala ko simpleng office mate lang, pero hindi pala. Pakiramdam ko noon, para po kong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi po dahil sa may ibang babae po siya,
kundi dahil habang minamahal ko siya ng buo, pinipili niya po akong lokohin ng paulit-ulit. Doon ko na po tinapos yung lahat, Sir Ren. Hindi po madali yun. Sobrang hirap. Dahil mahal ko pa rin po siya kahit galit na ako. Pero mas pinili ko pong iligtas yung sarili ko noon kaysa manatili sa isang relasyong unti-unti akong sinisira. Ilang buwan po ang lumipas noon, may nabalitaan po akong tungkol sa kanya. Bali na-diagnose po siya ng HIV. Tahimik lang po ako napaupo noon. Hindi po ako natuwa. Dahil sa totoo lang, nalungkot po ako. Dahil po sa kabila ng lahat, naging parte pa rin po siya ng buhay ko. Pero doon ko po mas lalong naintindihan na ang panloloko, hindi lang pala pagsira ng tiwala. Minsan pati buhay mo, kaya ka nitong ilagay sa panganib. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya pagkatapos nun. Hindi na rin po ako nagtanong. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Sir Ren. Maraming salamat po.